Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan po natin, bali follow up po ito dun sa nakarang reaction video ko tungkol po sa Daddy, D-Rose at D-Rose. Kasi po may mga nagre-reaction o may mga nag-comment doon na parang hindi ko naman po nagugustuhan. Like for example po, may isa doon na nagsabi na ano ba yan, nag-aagawan sa isang lalaki. Hindi po, wala pong pag-aagawan sa lalaki. Kasi unang-una yung involved po ng mga angels dito ay si Dara at si Rose Ann. Pareho po nagsasabi na parang ayaw muna nila ng pakikipag-love team, di ba? Si Rose Ann, di ba, na ibalita nga ni Kalingap Ian na after ng Cedros, gusto niyang mag-solo muna. Si Dara, di ba, siya mismo ang umayaw doon sa kanilang love team ni Rara, no? Ang kanilang love team ni Ras, yung Rara. So, hindi po yan tungkol sa pag-aagawan sa lalaki. Hindi rin po sila nag-aagawan sa partner. Actually, ang mga i-insist lang po o nagsasuggest lang po ng na si D, ang kanilang maging partner, ay yung mga supporters nila na inaakala nila bilang mga supporters ni Dara nga po at saka ni Rose Ann ay naiisip nila na mas bagay si D dun sa kanilang mga hinahangaan o sinusuportahan. Ako po, kung ako yung tatanungin ninyo, mas pabor ako sa Daddy, no? Pabor ako sa Daddy, unang-una, dahil sila naman ang naunang na-vlog, di ba? Doon natin nakita sa vlog ni Dara yung kung gaano kagaling magsalita si D, yung potential niya bilang magaling na kausap, yung pagiging malalim niya, yung pagiging magaling niya mag-advise. Swak na swak po doon sa sitwasyon ni Dara na si Dara po, alam natin introvert, alam natin may pinagdadaanan. So, ito po yung ang Daddy po kasi yung tipo na pag pinanood mo, hindi mo na kinakailangang hindi na nila kinakailangang yung magpakilig, kunwari na magsyota, nagdiligawan, hindi po eh. Doon lang po sa kanilang kwentuhan, doon lang po sa mga advice ni D kay Dara, mahuhuka na na manood. Kasi maganda talaga, marami kang matututunan. And ako sa tingin ko, napakalaki ng potensyal ng Daddy na kung ito'y magtatagal, maaaring ito na yung hinahanap ni Rob na mapasama sa Big 4, di ba? Dahil naging Big 3 na nga lang eh. Kasi tingnan nyo, ano pong pinagbabatayan ko, 2 vlog pa lang, hindi pa masyadong na-ipopromote, pero ilang araw lang po yung dalawang vlog nila ni Kalingap Rab, 300k na, di ba? So ngayon baka hindi ko na-check pero nung huling check ko nasa 400 plus na po, di ba? So malaki na po yun. Kasi yung mga ibang love team, hirap na hirap po talagang makasampa ng 300 sa ngayon, lalo na sa ngayon. So parang kakaiba eh, parang kumbaga sa refreshing na may tuturing, no, ang Daddy. So sa kabilang banda naman po, ang D-Rose, hindi naman sa ayoko. Okay din naman siguro yan kung talagang mapupush. Kaya lang po, bukod nga doon sa mga binanggit ko doon sa Daddy, si Rose Ann kasi, yung personality niya, po siya parang kayang-kaya naman niyang makipagsabayan kahit na sinong i-partner mo, madadala. Kasi nga po may pagkakikay, may masalita rin si Rose Ann, di po ba? And doon naman po sa Vidrose, doon sa nagsasabing ako lang daw may gusto, ako lang daw nagsasabi ng good vibes ang Vidrose, hindi raw sila bagay. Well, alam nyo po, siguro kayo, doon sa grupo ninyo, ayaw nyo kay David para kay Rose Ann, kasi nga meron kayong ibang minamanok para kay Rose Ann, pero huwag po natin kakalimutan na marami pong maka-Rose Ann, hindi lang po yung grupo ninyo. Kasi tingnan nyo po, kung hindi po okay ang Vidrose, tingnan nyo po yung ginawang short video ni Kalingap Rab. Halos lahat po, majority po ng komento doon ay very positive. At nakita naman natin, kahit ako napanood ko, nakakaaliw. Parang bagay sila kasi nagbibiruan sila. Siguro, bagay sila bilang magka-team up sa kung ang Mikris bilang sa musical, itong David at saka Rose Ann bilang comedy. Meron na naman nga po silang bagong upload ngayon. Meron silang video ngayon uli, ang videos sa second channel ni Kalingap Rab. Kaya lang hindi pa po pwedeng talakayin,
Okay po, nakakatuwa po at katulad nung naunang video ni Kalinga Prab, puro positive din po ang mga comment, no? So, wag niyo po sasabihin na ako lang may gusto ng videos. Madami din po, no? So, at saka yan naman ang lahat naman po niyan ay si Rab po yung masusunod diyan. So, tayo dito ay puro nagbibigay lang ng mga reaksyon, nagbibigay lang ng opinion. Tapos po yung mga ibang nagsasabi na planado na si Roseanne ay ipapartner na kay Dee at may itsapuero na si Dara. Dahil ang batayan nila ay yung mga tuksuhan ng mga K-boys kay Dee at saka kay Roseanne nung, di ba, nung nagpapiding ang Jomcar, tapos Jomcar at ang tinuturo pa nilang magiging founder ay si Jomar. Hindi po ganun. Kasi kung maaalala nyo po yung Mick din, yung Mikoy at saka Eden, di ba po, tagtad din ng tukso yan, dalawang yan sa K-Boys. At ang founder din yan, sinasabi, ay si Jomar. Naalala niyo po yun doon sa gender reveal, pinakilala sila ni Jomar. Hinila pa ni Jomar si Mikoy para ipakilala kay Eden. Tapos nagtutuksuhan sila. At pag may live ang K-Boys, nagtutuksuhan sila. Mick din. Pero tingnan ninyo, Mick din ba ang naging partner o naging love team? Di ba? Ang Mick Chris. Di ba? So, ang po niyan, ang pinakahuli pong message niyan, syempre si Kalinga Prab, ang director. And then, after that, itatanong ni Kalinga Prab doon sa mga concern. Doon sa dalawang collab team, ang leading man at saka yung leading lady. Para pong pelikula yan, no? Nag-uusap-usap po yan. Hindi lang isang tao o ilang tao ang masusunod dyan. Pero ako, sa tingin ko, ang bottom line po niyan is kung sino yung maraming views, kung sino po yung mas tinatangkilik ng mga Kalingap viewers o ng mga viewers, pihadong yun po ang sabihin na natin, mas malaki ang tsansa na mauwi sa love team. So, yun lang po, sana wag tayong masyadong mga maramdamin, wag tayong masyadong kung ano-ano yung mga sinasabing makakasakit, lalo na kay Dara, maging kay Roseanne. So, sana po nagkaunawaan tayo, nagkaintindihan tayo. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-iingat po tayong lahat and God bless. Kaing pinapangarap.